11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday! Uy! At syempre, swelday! Uy! Kaya expect ang sobrang nasikip na daloy ng trapiko. Saka may mga rally-rally. No? May rally sa Liwasa, may rally daw sa White Plains. Sa White Plains. Kaya iniwas ako kanina dyan kasi usual ko daanan niya na ruta. Sabi, naku, wag ka dyan. Oo, baka ikaw na magbalita from from there. Ayan, iwas lang ako. Correct. Dagdag pasensya. At wag pong mag-iinit ang ulo, tandaan. Maglulustay pa kayo mamaya-maya ng inyong sweldo. Maglulustay. Kasama niyo po ngayong Thank God It's Friday. Ako po si Thea Pecho Carpus. Ito po si Ray Siman. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino at kayo nakatutok pa rin sa ating palatuntunang break time. Narito na ang ating mga headlines. Presyo ng petrolyo, asahang may dagdag bawas sa susunod na linggo. Gano'n kaya kajuta ito? Gasolina, dagdag. Okay. Diesel, bawas. Okay. Malaki? Medyo sa diesel. Cute lang. Sa gasolina, medyo... Malaki na naman. Oh my God. Katipid. Samantala, Food Security Emergency, target daw pong ideklara sa February 4, ayon po yung kay Secretary Chu Laurel ng DA. Pangulong BBM hinimok na sertipikahan bilang urgent bills ang 100 peso at 200 peso legislated wage hike. Inflation rate tinayang papalo daw po sa 2.5 hanggang 3.3% ngayong Enero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang police colonel kasamang namatay sa mid-air collision sa Washington ayon yan sa Philippine National Police. 2,000 pulis ikinalat sa mga rally sa ilang lugar sa Metro Manila. Mga naarestong hinihinalang Chinese spies magkakaugnay sa mga naunang nasa kote ayon yan kay NBI Director Santiago. Zamboanga City LGU official pinagbabaril habang papasok sa trabaho. Samantala, 3 menor de edad nasagip ng PNP-ACG sa sex exploitation at trafficking. Lumalaganap na naman ang mga ganitong kaya klase ingat ng po krimen. mga parents sa inyong mga anak. Mga bata, makikinig lagi sa magulang. Yes. Samantala, malamig na hangin ni Amihan, Yay. hindi pa rin tayo iiwan sa buwan ng Pebrero ayon sa Pag-asa. Sabi ng mga wala daw jowa, di doble lamig sa kanilang mga puso. Talaga. Lamig naman paano, mga bangkay na. Wag naman. Huwag naman. Oo. Kailangan lang ng may... Dagdag. Yakap. Hindi, Ay, dagdag unan. Hindi, dagdag pera daw. Dagdag pera o dagdag kumot? Ay, naku. Pero ito na po ang ating mga detalye. Hindi pa man ganap na nakababawi sa serye ng oil price hike, namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng 40 sentimos hanggang 70 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang may rollback naman sa na piso 30 sentimos hanggang piso 60 sentimos sa diesel at 85 sentimos hanggang piso sa kada litro ng kerosene. Sabi ni Romero, posibleng nakaapekto sa oil adjustments ang panawagan ni US President Donald Trump na taasan ang output ng langis at iba pang major suppliers kabilang ang OPEC. Samantala naman, target daw po ng gobyernong ideklara ang food security emergency sa Martes, February 4. Sa ambush interview ng media sa Pasay City, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
na natanggap na nila ang opisyal na rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council. Nakatagda niyang lagdaan ang resolusyon ngayong araw at pupulungin din niya mga opisyal ng National Food Authority para sa rollout ng 36 pesos per kilong bigas. Mura Ayon po kay Secretary Laurel, posibleng agad na simulan sa Miyerkules ang benta ng NFA rice sa mga lokal na pamalaan o pamilihan sa Metro Manila na maaaring ibenta sa hindi tataas sa 38 pesos. Plano rin anya ng DA na magbenta ng NFA rice nationwide na layong pakalmahin ang mahal na presyo ng naturang pangunahing butil sa lokal na merkado at tulungan daw po ang mga magsasaka sa ilalim po ng kanilang procurement program para sa nalalapit na anihan. But of course, kung farmers din ang reklamo ng ganyan, they have to think na parang baka maging misguided sila na subukan lang ihinto to tapos maapektuhan din naman yung mga farmers din. Diba? So I think they have to think very carefully at wag lang sana gamitin ito sa pamumulitika nila. Samantala, siniguro ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na handa nilang harapin sakaling may kumwestiyon sa legalidad ng nakaambang deklarasyon ng food security emergency. Sa ambush interview ng media sa Pasay City, sinabi ng kalihim na ipagtatanggol ng ahensya ang deklarasyong layong pakalmahin ang presyo ng bigas sa lokal na merkado. Pero umapela si Laurel sa mga kumukontra na ilang grupo ng magsasaka na isiping maigi ang magiging benepisyo ng hakbang ng administrasyon. Baka anya maging misguided ang mga ito sa pagbatiko sa deklarasyon kasabay ng panawagang wag itong gamitin sa pamumulitika ng ilan. Samantala, ipinauubaya na ng DA sa mga lokal na pamahalaan ang pagbebenta ng NFA rice at nilinaw na hindi na sila tutulong o makikialam sa magiging plano rito ng LGUs. Nagpahayag na rin anya ang lahat ng metro mayors ng interes na bumili ng bigas mula sa NFA para sa kani-kanilang mga nasasakupan. Pinangamba naman ang mismong Agriculture Department na magkaroon ng kakulangan sa supply ng itlog sa bansa pagpasok ng buwan ng Abril. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kakibat po nito ang posible ring pagsipa ng presyo sa mga lokal na pamilihan. Binanggit po ng kalihim na maraming egg producers ang nalugi matapos bumagsak ng 4 na piso kada piraso ang farm gate price noong isang taon ng itlog. Nawian niya ito sa pagkatay na lamang sa mga paitloging manok para magkaroon ng cash and producers, bagay naman na problema ngayong na mataas na ang demand. Umasa naman po ang kalihim na sasaklolo ang mga financial institution para pautangin ang mga egg producer upang mapataas ang supply at mapigil ang kakulangan nito sa merkado. Nagpanang kalihim na sa panig po ng DA, ang pinakamalaking tulong na kanilang maibibigay ay paspasan ang proseso para sa pag-angkat ng mga manok na layers o mga pangitloging manok. Target din anya ng kagawaran na maigulong na ang mass testing o mass rollout ng bakunahan laban sa bird flu sa buwan ng Marso-Abril upang hindi magaya sa Amerika na milyong-milyong manok ang kinatay na nauwi sa sirit presyo ng mga itlog. And hopefully nga yung vaccine natin na meron ng mass testing or mass roll out, maybe not that commercial, maybe monitor release muna by target namin March, April din. So that will give also confidence to our industry. Ang tinig muli mga kaibigan ng Secretary Francisco Tiu Laurel ng Department of Agriculture. Babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita Pilipinas ang oras alas 4:20. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Oras sa ganap ng alas 4:26. Maraming salamat kay Ray at sa detalye pa rin ang ating mga balita. Tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa pagitan ng 2.5 at 3.3% ang inflation rate ng bansa ngayong buwan ng Enero. Bukod sa mataas na halaga ng petroleum products, tataas din misis ang pagkain, presyo ng pagkain at tubig. At nakadagdag pa ang pagsipa ng inflation ang adjustment sa SINA taxes.
Kasama na ang pagtaas ng dagdag contribution sa SSS. Ayon sa Bangko Sentral, natiling mataas ang presyo ng pagkain dahil sa epekto ng panahon sa pagpasok ng 2025. Noong Disyembre, umarangkada sa 2.9% ang inflation dahil sa pagtaas ng singil ng kuryente at iba pang mga bayarin. Pero sa kabila nito ay umaasa naman ng Malacanang na magre-raise lamang sa pagitan ng 2 at 4% ang inflation rate ngayong 2025. Samantala, hinihimok si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas sa Senado na magtataas ng minimum wage ng 100 piso lalo't papalapit na ang pagtatapos ng ika-19 na Kongreso. Ayon kay Senator Joel Villanueva, pinuno ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development, kailangang madaliin ang pagpasa ng batas upang maramdaman ng mga manggagawa ang paglago ng ekonomiya ngayong 2024. Nililipad yung script ko. Matatanda ang noong Pebrero 2024, inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2534 na layong magdagdag ng 100 piso sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Samantala, inaprubahan naman ng House Committee on Labor and Employment ang mas mataas na 200 pisong across-the-board daily wage hike. Bagamat may pagkakaiba ang bersyon ng Senado at Kamara, naniniwala si Villanueva na mahalaga ang pagtaas ng sahod upang matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, makikipagtulungan ang Senado sa Kamara upang maipasa ang across-the-board wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kung sisertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala, maaaring aprubahan ng Kamara ang wage hike bill sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw na mas magpapabilis sa proseso. Isang palusot lamang daw ang katwiran ng mga employers na malulugi ang mga negosyante sa pagsasabatas ng dagdag sahod ng 200 pesos sa wage increase. Ayon kay House Assistant Majority Leader Arlene Brosas, ang mga manggagawa pa nga ang nagsusubsidize sa kita ng mga negosyante mula sa kanilang kakarampot na kita. Dapat din anyang mahiya ang mga negosyante umaangal sa wage increase dahil malaki ang kanilang pakinabang sa mga tax incentives at privileges sa ilalim ng Create More Law. Naniniwala si Brosas na bagamat hindi pa rin sapat ang 200 pesos na dagdag sahod, malaking tulong na ito sa pandagdag sa pangtustos na mga gastusin ng mga manggagawa. Now, narito yung sinabi naman ni Sergio Ortiz Luis ng ECOP ng panukalang batas na dagdag sweldo ngayon ay papogi lamang daw ng ilang kongresista ngayong panahon ng eleksyon. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkamatay ng Chief ng Supply Management Division sa nangyaring banggaan ng American Airlines flight at US Army Black Hawk helicopter habang palanding sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, ang nasawing opisyal ay si Police Colonel Pergentino Malabed na naka-official travel at ginagampanan ang tungkulin ng nangyari ang naturang aksidente. Unang nagtungo ng India noong January 22 si Colonel Malabed para sa pre-delivery inspection ng higit 2,000 all-purpose vests. Lumipad siya patungong Estados Unidos para sa ibayo pang testing ng all-purpose vest noong January 27. Nagtungo ng Kansas si Malabed at saka patungong Washington, D.C. para sa exit call kay Police Attaché Colonel Moises Villaseran. Kasado na sanang bumalik ng Pilipinas noong February 2 pero nagtungo siya sa South Carolina via Ronald Reagan Airport para bisitahin ng kapatid nang mangyari ang trahedya. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang PNP sa pamilya at mga naiwang mahal sa buhay ni Malabed at tiniyak ang tulong sa mga naiwan ng opisyal. Narito ang pahayag ni Colonel sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. The Philippine National Police
mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabed. He is the Chief of the Supply Management Division who was among those on board the American Airlines flight that collided mid-air with the U.S. Army Black Hawk helicopter near Reagan National Airport in Washington, D.C. and crashed in the Potomac River on Wednesday night. Batay sa ulat ng Associated Press News, 67 sakay ng eroplano at helicopter ang nasawi. Kalungkot naman ha? Kung Ilocano itong si Colonel Malabed lakay na. Malabed Jr. Malabed. Ayan. Malabed sa Ilocos, yung mga taga Ilocos Norte yan. Anorte. Samantala, standby Boy Gonzales, Val Gonzales sa iba't ibang rallies ngayon sa Maynila at sa Quezon City. At nagpakalat naman ng 2,000 pulis ang PNP sa Metro Manila para sa may sinasagawang kilos sa protesta ngayong January 31. Sinabi ni Eastern Police District Chief Police Colonel Villamor Tuliao na 419 mula sa kanilang hanay ang nagsilbing contingent bilang augmentation ng Quezon City Police. Maliban pa ito sa mga tauhan ng MMDA at Bureau of Fire na nakataon na rin ngayon sa pagitan ng Mandaluyong at Quezon City at Manila Police District sa lungsod ng Manila. Magkakahiwalay ang lugar at mga programa ngayong araw na ma-release na bilang pagkontra sa maanumalyang national budget. Maging ang gusto nilang ipagpatuloy ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio at ang kanilang panawagan na itigil na ang grabeng korupsyon sa pamahalaan. Samantala, isinara ang bahagi ng westbound lane ng White Plains Avenue para sa mga motorista dahil sa rally sa EDSA People Monument sa Quezon City. Sa abiso na inilabas ng MMDA, ang isinarang bahagi ng kalsada ay mula Gate 5 ng Camp Aguinaldo hanggang EDSA. Ito ay dahil sa mga nagpoprotesta na nagtipon-tipon sa EDSA People Power Monument upang manawagan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa MMDA, isinasagawa ang zipper lane o counterflow sa White Plains Avenue eastbound mula Gate 5 ng Camp Aguinaldo upang makapag-accommodate ng mga sasakyan mula sa magkabilang direksyon. Tinatayang 5,000 katao ang dumalos sa naturang protesta. Samantala, ayon sa National Capital Region Police Office, 2,000 na tauhan ang kanilang ipinakalat at 1,000 naman ang naka-standby upang tiyakin ang seguridad ng aktibidad. At sa kaugnay na balita, alamin natin ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Nasaan ba sila, Boy Gonzales? Nasa liwasang Bonifacio ba? Alamin natin ang situation sa rally sa Maynila, liwasang Bonifacio. Wala kay arrest number 29. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay, Daya, hindi pa tapos lakay yung isinagawang kilos protesta dito sa liwasang Bonifacio. Pero ayon kay Manila Police District Police Major Philippines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, na umabot sa more or less 1,000 na mga iba't ibang grupo na militante, kasama na yung mga estudyante na nagmarcha pa mula dito sa mga universidad sa kahaba ng Tapa Avenue. Nagtipon-tipon itong grupo mula sa iba't ibang sektor, mga dito sa mismong post office sa liwasang Bonifacio. Boy, may mga seminarista pa yata o mga pare, may mga naka-abito rito eh. Pare, oo, seminarista. Kasama yun ng ng mga estudyante ng De La Salle. Saint Benil. Mula dyan sa Pio Campo, malayo-layo yung nilakad nila. Mula dyan sa may Pio Campo, papunta ng liwasang Bonifacio. Yung nadaanan nila mga estudyante, nagsabay-sabay kasi sila naglabasan, 12:30. Yung mga dinaanan nila dyan, mga estudyante ng Philippine Women's University, UP Manila, at yung estudyante ng Adamson ay sumabay na at kasama ang iba't ibang mga sektor kagaya ng health workers,
at mga taga-simbahan at kanilang ipinapanawagan nga na ma-impeach o ituloy yung impeachment kay BP Sara Duterte. Ito ang kanilang sigaw habang nagmamarsya sa kaban ng Top Avenue na dapat daw ay mapanagot at masampulan si BP Sara dahil sa mga issue na kinakarap kabilang yung controversial na confidential fund. At nais din nilang mapanagot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagnanais ng International Criminal Court na mapaharap sa investigasyon sa issue naman ng drug war ng dating Pangulo. Nagmula sa iba't ibang universidad na kaya kabilang sa mga sumama, mga taga St. Benil, St. Scholastica, De La Salle, yung estudyante ng UP Manila, Philippine Women's University, kasama pa rin yung Philippine Christian University. At nag-contingent nga sila at kanilang mga nakasulat sa tarpaulin na kanilang bit-bit na panawagan ng paglalaan ng pondo sa edukasyon at hindi sa korupsyon. At kabilang din sa lumahok ang grupo nila Renato Reyes ng Bayan, Kabataan Gabriela Partilis at Anak Pawis, ang Teacher Piston at iba pa. Ang mga pulis naman ay nakaantabay dahil hindi naman nakakasagabal sa daloy ng sasakyan nitong mga militante. Nasa loob lamang sila ng mismong liwasang Bonifacio at dadaanan naman kung galing ka ng MacArthur Bridge, patungong ka ng Top Avenue, nadadaanan naman yung naturang lugar. Kanina ay mainit ang panahon pero makulumlim lang ngayon mga oras na to dito sa liwasang Bonifacio. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales. Standby Val Gonzales mula naman sa EDSA Shrine kung saan meron ding isinasagawang rally. Konektado naman ang mga nahuling 5 katao na hinihinalang Chinese spies sa unang narestong Chinese at dalawang Pinoy na nag-surveillance sa mga kampo militar sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na isang grupo lamang ang mga nahuling Chinese spies at sila ay may mga kasabwat na mga Pinoy. Narito si Director Santiago. Katulad po yung una naming nahuli, sinasabi nga meron po kaming mga witnesses na nag-execute na ng extrajudicial confession. Sinasabi nga na itong grupo na to ay isa at lagi silang nag-meeting. Sinabi pa ni Director Santiago na ilan sa mga nahuli ay alumni o graduates ng People Liberation Army University of Science and Technology na nakabase sa Jiangsu, China. Matagal naman nung naninirahan sa Pilipinas ang mga arestong hinihinalang spies na nakapag-asawa pa ng mga Pinay. Naritong muli si NBI Director Santiago. Una naming nahuli, sinasabi nga nila na hindi naman daw ito graduate ng PLA University. But sa Google pa lang ho, makikita na, lalabas lahat na siya ay alumni ng People's Liberation Army University of Science and Technology. Sa iba pang balita, binaril ang isang opisyal ng gobyerno sa Zamboanga City sa kabila ng nationwide election gun ban. Kinilala ni Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, Information Officer ng Zamboanga City Police Office, ang biktima na si JB Robert Baginda, Director ng Registry of Deeds ng lungsod. Nangyari ang pamamaril alas 10:20 ng umaga sa tanggapan ng Registry of Deeds sa Rizal Street sa Barangay Zone 4. Nagmamaneho si Baginda at papasok sana ng compound ng pagbabarilin ng isang gunman. Isinugod sa Zamboanga City Medical Center si Baginda ngunit idiniklarang patay alas 11:28 ng umaga ayon kay Zamboanga City Medical Center Information Officer Dr. Shadrina Sarapudin. Nakatakas naman ang gunman sakay ng naghihintay na motorsiklo at inaalam pa rin ng Zamboanga City Police kung sino ang suspect at driver ng motor. Samantala, naniniwala ang PNP Highway Patrol Group na maraming nag-exhibition na motorcycle riders sa ilang makalsada lalo na sa Marilaki Highway dahil sa presensya ng mga photographers at maging mga vloggers.
Ayon kay PNP HPG Director General Eliasara Mata, lalong naiengganyo daw ang mga riders na mag-exhibition. Tulad na lamang ng banking at ang viral ngayon na Superman stunt. Nilinaw ni General Mata na walang masama kung nagpupunta sa lugar ang mga photographers. Hingin niya ng HPG ang tulong ng mga photographers para sa mas mabilis na paghuli sa mga riders na lalabag sa batas trapiko. Narito si General Mata. I gave them my personal contact number and we'll be having a Viber group. I-report nila po sa amin. After the fact, pag may nakita sila, i-report namin. And then kami, i-report naman namin sa LTO. For the LTO to issue show cause order dun sa mga ma-identify namin nagpa-violate. Ayun. Mga ganyang incident po. Samantala, nailigtas ang 3 minor de edad mula sa online sexual exploitation at child trafficking sa Iligan City ayon sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Nakilala ang suspect bilang 39 anyos na lalaki alias Nuinya, habang ang mga biktima, isang lalaki at 2 babae na may edad na 14, 15 at 17 at tinatawag na children at risk. Kinumpirma rin ng National Center for Missing and Exploited Children na 4 na beses nang nahuhuli ang suspect dahil sa trafficking mula pa noong 2018. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Ang suspect nasa kustodiya na ng Department of Social Work and Development at 3 minor de edad. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond. Batilan natin happy birthday si Manoy Ruela Saldico. Manoy, ha? Labat tayong pamirienda dyan. At happy birthday din kay Anthony Macalinaw, Jerry Dada Pelayo, at Mer Lyson Reporter Gardener. Tony Gomez, Luis Serrano, Sisa Marza Pinili at kay Very Worshipful Director Ed Tolentino ng BIR. At congratulations sa mga graduates ng nursing sa PLM na sumailalim ng na nagsagawa ng pining kamakailan dito sa Aliw Theater. At congratulations sa mga newly installed officers ng Lanabal Masonic Lodge number 269. Congratulations kay Worshipful Master Vance Biloria, Senior Warden Alexander Santos at Junior Warden Nixon Kayaban. At bukas ngayon pala ang kanilang installation, mga brethren. At kahapon, ayan, congrats din sa mga officers ng Cabuyao City Masonic Lodge number 442. Congrats newly installed Worshipful Master Jose Umlas, Senior Warden Henry Villa Gonzalo Jr. at Junior Warden Victor Acebron. Standby Let Narciso. Aba, totoo ba ito, Miss Let? Abay, kinagat na ng Pangulong Marcos ang hamon ng mga Duterte na siya ay sasailalim sa follicle test. Ha? OMG. Talaga. Buhok na yan, lakay. Ito ba yung dahil sa aligasyon ni dating Paulong Digong na gumagamit daw ng droga ang Pangulo? Standby Raymond, panawagang impeachment kay VP Sara Duterte panggulo lamang. Ay naman kay Senator Amy Marcos. Standby din Milky Rigunan, standby Noche Cacas. Oras, Mistea. Ganap ng alas 4:46. Break time! Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:51. At balikan natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente.
I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Samantala at kaugnay sa mga palitan na akusasyon ng ganyan, ang Pangulong Marcos ay hindi sasailalim. I cannot, will not. Hindi sasailalim sa follicle test. Ba, yan ang alamin nating detalye mula kay Let Narciso. Mula sa Malacanang, akala ko isasailalim sa follicle test ang Pangulong Marcos. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, ayaw patulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hamon ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez tungkol sa pagsailalim sa follicle test. Sa ambush interview, iginit ng Pangulo na walang dahilan para gawin niya ito. Wala rin anyang koneksyon ang follicle test sa pag-iit ni Rodriguez na public office is a public trust. Ayon pa kay Pangulong Marcos, kung maniniwala ang mga tao sa sinasabi ni Rodriguez, dapat ibalik ang tanong kung bakit pa ito nagtrabaho sa kanya. Narito si Pangulong Marcos. No, why should I do that? You don't see, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Patuloy ang panghihimok ni Atty. Rodriguez sa kanyang dating boss na sumailalim sa credible hair follicle drug test para daw matapos na ang hinalang gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Ito si Let Narciso. Yes, si Vic Rodriguez at kumakandidatong senador, di ba? Oo, Lakay. Ayan. At ang Pangulong Marcos nagpa-botox ba? Fresh na fresh ba, Lakay? Yan nga yung napapansin sa kanya, Lakay. Yan nga yung napapansin sa kanya, Lakay eh. Oo nga banat ba? Banat na banat eh. Bagets! Oo. Parang nakakatulog ng ano. Nagpabelo ka ba, Apo? O ano lang yan? O facial lang yan? Enough sleep. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, panawagang impeachment kay Vice President Sara Duterte, panggulo lang ayon kay Senator Amy Marcos. Idatali mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, lalo lamang magkakagulo ang bansa kapag matuloy ang panawagang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senador Amy Marcos na kilalang tatanggol sa pangalawang Pangulo nang siya ay nakapanayam ng media sa lalawigan ng Isabela. Para kay Senador Amy, dapat ay pakinggan ang naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment dahil lalo lamang magkakawatak-watak ang mga Pilipino sa kabila ng napakaraming problema ng bansa. Unahing tugunan ang mga problema ng mataas na presyo ng abono, krudo, pagkain at kawalan ng trabaho. Pinasaringan pa ang mga tinawag niyang ambisyoso na tumabi muna at napakalayo pa ang 2028. Narito si Senador Amy Marcos. Sundan natin si Apo Bongbong na hanggang mag-impeachment kasi watak-watak na tayo, magkakaroon pa ng watak-watak. Ituloy natin ang ating mga problema. Yan, yung problema ng abono, ng krudo, ayan. Yan na lang ang tutukan natin. Murang pagkain, adong na trabaho. Ayan na lang ang tutukan natin. Huwag tayo mag-away-away. Ang layo pa ng 2028. Naku, yung mga ambisyoso dyan na nakakalat, pwede ba tumigil muna? At ang daming issue. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos, ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sinong pinaparinggan ni Manang Amy? Samantala, panukalang bigyan ng libreng legal assistance ang military and uniform personnel. Naghihintay na lamang ng pirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kailangan pa ba yan Manang Milky? Di ba yung political advertisement ni Senator Lito Lapid? Di ba meron ng kahit sinong abogadong kunin natin pwedeng libre? Ha?
At ito ay ano ba, tax exemption ba yan? Ayan, Senator Florante Rosales, ano yung bill o naging batas na ni Senator Lito Lapid na kahit sinong gusto yung gawing kuning abogado? Pwede. Ay pwede, libre. Ayan. Kahit si ang dikampa ng abogado na si Attorney Estelito Mendoza. Wow. Alamin natin ang report mula kay Manang Milky. Kaninong panukala ba ito, Manang Milky? Milky Rigunan mula sa Kamara, please come in. Lakayateya, pirma na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kulang para maging batas ang panukalang Free Legal Assistance for Military and Uniform Personnel o MUP Act. Ito ay matapos i-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado ng Free Legal Assistance for MUP Act sa ilalim ng Senate Bill 2814. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng libreng legal assistance ng kanilang ahensya ang mga MUP kung ang kasong kinaharap ay may kaugnayan sa kanilang mga trabaho. Kasama rin dito ang mga retired at mga honorably discharged at umalis sa kapag MUP kung ang kaso ay nangyari kung sila ay nasa active duty pa. Saklaw ng panukala ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, at National Mapping and Resource Information Authority. Sa ilalim ng bill, inaatasan din ng MUP agencies na palakasin ang kanilang legal offices at magsumite sa Department of Budget and Management ng mga kaukulang plano para makapaglaan ng budget sa legal assistance ng kanilang mga staff. Ako si New Crigunahan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, 10,000 individual na iligal ang pananatili sa Makati, pinitisyon ng Legal Counsel sa Korte ng Makati. Idetalye mo ang balita, RH27 Noche, Kakas Noche. Miss Thea at Lakay, naghain ng petisyon ang United Nationalist Alliance o UNA sa Makati Metropolitan Trial Court para madiskwalipika ang nasa 10,000 na di umano'y questionable ang residensya sa lungsod. Natuklasan naman ng una na hindi bona fide residents ang nasa 10,000 individual na nagparehistro sa COMELEC. Git ng una, ang hakbang ay hindi lamang umano sa legal na aksyon ngunit upang kakaan ang kapayapaan sa darating na eleksyon. Inalimbawa ng una na nasa isang sulong address ngunit daan ang katao ang nasa voters list. Maituturing umanong strangers ang mga nagparehistro sa COMELEC na kung tutuusin sa address ay bakanting lote at walang bahay ngunit may nakatalang mga nakatira. Batay pa sa nakuhang impormasyon ng una, nasa 50,000 pa ang maituturing na flying voters ng lungsod sa Distrito 1 at 2. Inimok naman ng una ang COMELEC na gumawa ng agarang investigasyon at alisin ang kadudadudang mga votante. Arit sa 27, Noche. DCRH. Noche. Asan, kumusta yung rally dyan sa, meron ba sa Makati o sa may EDSA Shrine lang? Doon lang, Lakay, dito sa may Makati, Lakay, wala eh. Wala sa Makati. Walang rally, wala dito, Lakay. Peaceful dito sa Makati at maging dito sa bahagi ng southern Metro Manila, Lakay. Okay, maraming salamat Noche Kakas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lakay. Ano sa inyong dalawa? Hindi kita malilimutan. Oy, magandang hapon na paring Vic De Leon Lima. Ayan, baka daw yung namatay sa plane crash dun sa Reagan Airport dun sa Washington DC na si Colonel Pergentino Malabed Jr. Baka daw kamag-anak kanto ni Frank Malabed, yung mortician, yung embalsamador ng dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos. Ayan, posible dahil sa amin sa Ilocos konti lang yung ganyang pangalan. Konti lang yung mga Malabed Ayan, magkakamag-anak ang mga iyan. At nagpahag ng pakikiramay at pagpupugay ang makapa mambabatas. Kayumaong Albay Congressman at Liberal Party President Edsel Lagman na pumanaw kahapon. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda,
Isang karangalan ang makapaglingkod kasama si Lagman. Habang inilarawan naman ni 3rd District Manila Congressman Joel Chuba si Lagman bilang isa sa pinakamatalino at mahusay na naglingkod sa Kongreso. Totoo yan. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Linaman, isang huwarang mambabata si Lagman at nagsilbi at patuloy na magsisilbing inspirasyon sa pagtatanggol sa karapatang pantao, pagsusulong ng makabuluhang mga batas at pagtataguyod ng makatarungang lipunan. At sinabi naman ni House Speaker Martin Romualdez ang talino at dedikasyon sa mga adhikaing kanyang ipinaglaban. Samantalang bahagi din na matinding dalamhati ang Liberal Party sa pagpanaw ng kanilang leader na si Lagman. Ayon sa Liberal Party, si Lagman ay isang tagapagtanggol ng karapatang pantao at walang pagod na lumaban para sa mga inaapi. Pumanaw si Lagman sa edad na 82 noong Huwebes ng hapon dahil sa cardiac arrest. Tayo po ay nagpabot ng pakiramay sa pamilya ni Congressman Edsel Lagman. At bago tayo magpaalam, Miss Thea. Yes, Lakay. Ayan, yung dollar mo, abay tumataas. Ubus na. Abay, naubos na ba sa Portugal? Ayan. Ano ang pera sa Portugal? Di ba pesetas, peso o no? Euros. Euro na ba ang pera sa Portugal? Ayan. Di ko yata natikman yung Portuguese sardines na di kaya port wine kasi yung binigay ko sa iyo, Lakay. Ganun ba? Siyempre na para sa naba ng Ilocano. Akala ko yung Portuguese sardines na pampalaman sa pandesal o kaya skyflakes. Oo nga, pamato. Maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay, our business correspondent. Ang palitan ng dollar, mga misis, nagsara sa 58 pesos and 36 centavos. Samantalang kahapon ay 58.28. Aba, bumaba ng 0.8 centavos ang piso laban sa dollar. Itago niyo po mahabig ang inyong mga dolyar. Ayan. Wala na bang nagpapapauit? Wala pa Wala matumal, Lakay. Baka sa Valentine's ulit magpapauit. Naubos na ba? Ayan, naubos na. Ayan, okay. So, ba't wala rito yung ating Lakay, yung mga kababayan natin magpapandong pa rin. Nalamiis pa rin. Hanggang pala, Feb, Tapos may mga isolated rain showers pa rin tayo. Saan? Ayan, Lakay. Magiging bahagyang maulap at maambon ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Mamasa-masa ang ating kalupaan. Sabagay, mainam yan dahil tipid sa kuryente. Ayan, hindi gagamit ng electric fan at aircon ngayon dahil malamig po ang panahon. Sana wag bumawi sa summer, Lakay. Ay, oo nga. Baka bawiin At yan ang kabuuan natin pala tuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Antabayan ng mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Dimol. Ayan. Diyan na ba si Miss Karen? Ayan. Buti hindi pinapatawag na NBI ito. Kapag briefing na daw. Ayan. At yung mga kasama yung mga journalist na madalas imbitahan ng Chinese Embassy. Ayan. El Favoritos ba, Lakay? Oo. Susunod na Miss Karen Oyong. Hi, Miss Kay. Good afternoon. Thank God it's Friday, Lakay. TGIF. Swell day. Thank God it's Friday. Ingat-ingat po tayong mga kuya. Yan, sweldy ngayon dahil baka ma-hold up, Lakay. Kip-kipin ang mga sweldo. May mga hold upper na. Ayan. At nakiramay din nga para tayo dun sa babaeng namatay dun sa hold upper sa Commonwealth. Itong si Sheila May Serrano. Ayan. Siya pala yung tinutukan ng patalim ng hold-upper. Na si Joseph Padilla, 53 anyos. Para labas-pasok na yun sa kulungan, Lakay. Ganun ba? Alang yan naman ito, ha? Adik ba ito?
Bye-bye. Thank God it's a Friday. Ingat po kayo. Oras ganap na alas 5:05. Yeah.